Good morning po sa ating lahat, sa mga leaders natin sa buong MHI community. So nandito po tayo sa Zaro Quezon Farm dito sa Tagaytay. So manood lang po kayo kasi ang ganda ng pag-uusapan natin dito ngayon. So kaway-kaway muna kayo, Prof. Si Prof. Rodi Detalya, si Prof. Roslyn, si Prof. Ricky, and si Freddy Kiran, si Prof. Freddy Kiran. Okay. So, guys, ang swerte nyo kasi bakit? Makakaharap nyo ngayon at makapanayam, no? Makipagkwentuhan sa inyo yung mga top leaders ng MHI community, na which is, paano ba sila nagsimula sa MHI community at kung ano na ang na-achieve nila, yung pinagdaanan, mga result na mayroon sila ngayon. So, yan, siyempre, una, pakilala muna natin. Una, ang ating Lieutenant Colonel sa Philippine Army, si Prof. Rodi Detalya. Prof, pakilala ka muna sa kanila. Pasa mo, Prof. Hello guys, good morning. I'm Lieutenant Colonel Rodi Detalya, isang sundalo nga nangarap dito na magbago ang buhay natin. So, alam mo guys, napaka-swerte ko nga naka-join ako dito sa community ng Makamanda Gaspay International dahil nandito kami ngayon sa isang kittel ni Master Zaro, isang isang top earner ng community natin. So grabe ang yaman nila. Ngayon natutuwa din ako nga napasalamat ako ni God na nakapunta ako dito at saka naka-join ako sa community natin kasi alam mo guys, pag ikaw ay isang sundalo or empleyado ka ng gobyerno, mayroon po tayong hangganan. Hindi tayo habang buhay na manilbihan o magserbisyo. Ngayon, kapag hindi na natin kaya nga magtatrabaho, so mag-retired tayo. Ayawan na tayo, tapos ngayon, maghanap tayo ng magandang community na papasukan natin para may part-time tayo. Kasi kung wala tayong part-time, isa lang ang pag-asahan natin. Ako isang sundalo, pag mag-retire, so wala na. Ngayon, ikaw din na nanood ngayon, o OFW ka man, kung ano ba trabaho mo, mas maganda mag-abil ka din dito katulad namin. Kasi dito talaga ang magbago ang buhay natin. Kasi nakita ko na yung tinira namin dito, ang negosyante. So ngayon, napagadami ang achievement niya. Sobrang yaman to. Billion ang kinikita nito. Hindi to sabi ng yung inaano na namin. Totoo to. Kasi nakita mo naman na namin dito nung paligid niya. Ito, dito kami ngayon sa Tagaytay. Ngayon, ito yung farm niya. Bali, di mo, pahingaan lang to niya. Sobrang ganda. Parang hotel ang pahingaan niya. So ngayon, natutuwa ako nga na dito kami. So, ganun din ang pangarap ko maging katulad nila. So, good morning guys, and happy business day. Ano ba talaga isa sa mga purpose nila, bakit tumalis sa MHI? Din ang next na magpakilala sa mga head alliance din at top leaders ng MHI community, si dati tong estudyante ka ba dati? Sales lady. So, magpakilala ka sa ating mga televiewers, sa Hello ating guys, leaders. good morning. Ayan, yung ko pala, Roslyn Eldalobatan. So, dating sales lady sa Gaisano Mall sa Mindanao. Nung nakita ko ng negosyo na ito, ginrap ko to, at grabe guys, maraming nangyari at maraming nagbago. Lalong-lalo na nakaharap ko yung mga millionaire circle dito sa MHI community. At grabe, yung isang estudyante, isang sales lady, nag-aaral sa gabi, nagtatrabaho sa umaga. At ngayon, grabe naramdaman ko na yung achievement ko, yung goal ko sa buhay na gusto ko makamit. Ito na, yung gusto ko na makagala kahit saan, local and international guys. Ito na guys, unti-unti ko na nararating. At saka grabe, thankful ako sa MHI community kasi nandito naman kami sa farm sa Tagaytay. So ayun, na-enjoy at grabe. Ang enjoy dito, na-excited kasi ang ganda so far. Kasi minsan lang ito mangyayari sa buhay natin na makagala-gala. So, kung ikaw na gusto mo mabago din ang buhay mo, ayan, sana mapag-isipan mo din ng katulad namin. So, ayan, thank you so much. Okay, thank you, Prof. So, si Roslyn.
Okay, ang next naman natin sa mga top leaders ng MHI community. Walang iba, pakilala ka na Prof. Ricky. Yes, good morning. Thank you sa lahat ng viewers natin ngayon. No? Congratulations. By the way, I am Ricky Castañeda. Bicolano po ako. Yun. Sa edad na 17, nag-explore na ng trabaho sa Maynila. Hindi na nakapagtapos ng pag-aaral sa high school kasi sa hirap ng buhay. Ngayon, napadpad ako sa palengke kasi walang diploma. Doon ako nagtrabaho. Sobrang hirap ng trabaho ko doon. Yung gabi, ginagawa kong umaga para kumita ng pera. Kasi pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kita. So yun yung buhay ko before. Kaya lang, ako yung taong madasalin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity na pwedeng mag-change ng life ko. Kasi sobrang hirap. Nakakapagod. Pag sobrang pagod, sobrang payat ko noon, sobrang itim dahil sa trabaho ko. And then, sabi nga, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open. So, tinupad naman po yung dalangin ko. Kagaya mo, na-assist lang din po ako ng isang taong stranger, hindi ko kilala. Sabi sa akin, kung gusto ko daw ng another income, sabi ko, yes, baka ito na yung dalangin ko na hiningi. So, grinab ko siya. To cut the long story short, nakita ko yung MHI community, yung sistema, sobrang ganda. Yung buhay na hindi ko inakala dati, na na-experience ko po dito sa ating community, sa MHI community, nakapag-travel tayo international, nakapag-travel dito sa lokal, at ngayon nasa bakasyon po tayo dito sa Tagaytay, sa Sarok Castle Mansion. Sobrang ganda. So ito yung dati na hindi ko na-experience. Yung ngayon nagkaroon na ng time financial freedom na dati hindi ko nakala na totoo pala. Basta nasa right community ka, right opportunity ka, tapos ipagan mo at makukuha mo talaga yung pangarap na dati hindi mo inakala, ngayon ibibigay sa'yo. So yun lang, kung kagaya mo rin ako na naghahanap ng breakthrough, nandito yung MHI community na mag-guide at tutulong sa'yo. Okay? So yun lang po. Ayan, thank you Prof. Ricky. So, ang next na magpakilala guys, isa sa mga head alliance natin, top leaders ng MHI community. Prof, magpakilala ka na. Ayan, good morning. Thank you so much po, Master CEO. Ayan, so Freddy Kiran po from Bicol. Ayan, dati po akong empleyado for 15 years, tapos 10 years ako nagsangga ng ATM. So, ang buhay ko dati, umiikot lang sa 4 na sulok ng pabrika namin. So, inabot ako ng 15 years before ako na-open yung mind ko. Kaya ikaw na nakikinig ka, alright, kung ikaw ay nagtatrabaho o FW, diba? So, ang buhay ay subok-subok lang. So, hindi natin masasabi kung ito ba yung para sa iyo or hindi. So, basta, pinaka-the best option mo is mag-start. Kasi, sa akin, talagang grabe, time and financial freedom. And, imagine mo at the age of 38, 37 kasi ako nag-start. At the age of 38, ako po ay retired na. So, di na po nag-work as an employee. So, ganun din. Ikaw din yung next na magkukwento ng success story mo dito sa mga kababayan natin. Sa tulong ng MHI system. Kaya, congratulations kung ikaw ay nandito at napanood mo and na-inspire ka sa kwento namin dito. Thank you so much. Yun. Okay, so paano ba sila nakasama or paano na-introduce sa kanila yung MHI community? Siyempre, isa-isahin natin sila kasi alam natin may kanya-kanya yung pinagdaanan. Kahit ikaw OFW ka, alam mo rin yung pinagdaanan mo, paano ka napasama dito, sino nag-assist sa iyo. So, ngayon, ang unang mag-interviewin natin ang ating Colonel, ang ating Lieutenant Colonel sa Philippine Army, si Prof. Rode. Prof, may tanong lang ako sa iyo. So, paano ka na-assist dito sa MHI community? So, napagagandang tanong, no? Paano ako na-assist dito? Alam mo siya ang nag-assist sa akin dito, isang OFW din ng OFW ng Kuwait. Na-assist ako dito sa sa online lang din. Pero hindi ako naniwala agad na ganito ang sistema ng business. Ang kailangan dito, inaalam ko muna bago ako dito.
sumali sa community natin. Ngayon, napatunayan ko, napagaganda pala yung napasalian ko ng community natin dito sa MHI. So, ako na agad dito, hindi ko nagpadalawang isip, ako kagad dito, nagabila ko dito ng una 7 accounts. Oo, nag-7 account ka. Nag-7 accounts ko muna kasi, So, paano mo ginawa ng paraan yun? Kasi sabi mo dati, for loan ka sa trabaho mo. Paano mo ginawa ng paraan? Nag-loan ka ulit or anong ginawa mo nun? so, may sahod naman kami. So, inabil ko yung 7 accounts dati, 10,500 ang isang package pa yung dati. Oo. Ngayon, tinisting ko muna kasi mahirap naman yung baka sabihin scam. Oo. Ngayon, inalam ko yung opisina natin sa community natin, yung Victus insurance muna. Tapos yung package na yon. Ngayon, ginag-grab ko talaga siya. Kasi ang sabi ng OFW yung nag-assist sa akin, trabahuin mo yan siya kapag dapat nakapasok ka dyan. Kasi wala naman daw yung mayaman nga nagpasok ka tapos umupo ka lang, di mo ginagawa. So, ginawan ko talaga ng paraan, tinagbaho ko. Ngayon, So, hindi pala kapanipaniwala yung sinasabi nila na sumali ka, wala kang gagawin. mayroon talaga kang gagawin. Oo. Kasi kahit nga magtinda ka ng eskindi, marami kang gagawin Oo. para maitinda mo. Oo. So ngayon, ginagawa ko talaga. So, isang taon kalahati, kumikita ako ng halos 80,000. Oo. Napatsiki ako. Oo. Ngayon, napatunayan ko nga, totoo talaga tong business na to. Oo. So, nag-add ako uli ng pang 8 account. Naging 16 accounts na ako. Oh, Tapos, malupit. Tapos, kumuha ko ng... Pero dati nagdududa ka. Nagdududa Hindi, talaga. pero- Dahil nakatindihan ako ng training. Sabi ni, yung nag-assist sa akin ng OFW, atin ka din ng training, sir, para malalaman mo yung business nga pinapasok mo. Oo. O kasi, kung di ka mag-attend ng training, wala kang malalaman. Para kang estudyante ba? Oo. Nga, nag-aral ka muna ng kurso mo bago makuha mong kursong engineering. Oo, O, tama. aralin mo talaga. Ngayon, nung inaral ko to talaga ng gusto, doon ako kumikita. Tapos, nung kumikita na ako, nakapag-travel ako sa nakatuwang-tuwa lagi, nakatravel ako. Dito lang muna sa Pilipinas. Una sa Boracay, tapos nag-yate, nag-jet-ski. Oo. Na-accept ko na yun. Sabi ko, maganda tong opportunity na. Anong experience mo sa jet ski sa Kasayate? Hindi ka ba natatakot? Baka yung jet ski, magasgasan ka. Kasi sabi Una, na, sa parang motor jet lang ski, daw yun eh. Una sa jet-ski, doon ako natatakot, baka lumubog. Baka Pero lumubog bigla marunong kasi. ka naman, oy. Ang tuwa, marunong ako kasi ang sundalo marunong lumangoy yan. Okay lang naman yun pagka ma-slides ka sa jet ski. Walang galos yun. Pero yung jet ski na yun, ang experience doon, mayroon taga-assist. Kung sakaling madisgrasya ka, may naka-assist. Ayun, susundan ka doon ng jet ski din, ginagababayan ka ng ganon. Sabihin, meron kang upline na nag-guide sa'yo. Mayroon din sila nag-assist sa nagsasakay ng jet ski. Okay. Ngayon, doon sa yate naman, hindi ko masyadong kasi sa bata pa lang ako, sama-sama na ako sa mananagat. Okay. Mananagat, pagbabangka, parang sanay-sanay na ako Okay. doon ako sa jet ski nga akala ko talaga mayaman na talaga sumasakay doon. Pati Okay. yung sa yate. Tapos, ang last na dito, yung nakapunta ako sa ibang bansa. Oo, kasi sa mga alam nyo, sa mga kagaya niya na trabaho sa government, hindi yan basta-basta mag-abroad. Kailangan aprubahan muna. No? Aprobahan ka muna. Police, sundalo siya. So, hindi part-time ka na to sa akin to, business na to. Oo. Ngayon, so nakapunta ako sa Kuala Lumpur, tapos tawid kami ng Singapore. Ito muna, bago tayo nung sundalo ka ba, nung nagsundalo ka, dahil di ba, Colonel ka, napunta ka ba sa ibang bansa nung wala ka pa sa MHI community? Wala. Kung saan assignment mo, doon ka lang. Sa bukid ka lang yun. Sa bukid ka lang. Kung ano nakalagay sa papel mo dyan, doon ka na lang hanggang wala kang order nga ilipat ka uli sa ibang bukid na naman. Okay. Pero Yun lang. nung nag-MHI community ka, nakarating ka na Sa ibang bansa, na-enjoy ko to talaga. anong lugar? Yung nga, nakapunta sa Singapore, sa Malaysia, Kuala Lumpur. Oo. So, ang maganda pa doon, naka-hotel pa. Doon ako naka-check-in sa 39th floor. Grabe, ang taas noon. Yung na yun, hotel na yun. Sabi ko, di ko man lang ito natikman sa mga dating trabaho. Una din ang trabaho ko, hindi pa ako nasundalo. Naging security din ako ng yung hotel din. Bago ako nakapasok sa sundalo, tapos dito, so blessed ako. Talaga. Dahil kumita ka na ng mahigit million dito sa ating community, ano yung mga binili mo?
So, nadyan sa nakabili ko ng Hi-S, tapos yung big bike Oh, big na bike. motor kasi Van. hilig talaga ako na magmumotor ako. Tapos Congratulations. yung Hi-S ko, hindi ko binili yun nga pang Puma din. Pinagnegosyo ko din. Ah, Inano ko ng pinakila ko diyan sa biyahe ng Alabang to Trece Mateos. okay. Member ako diyan sa Alabang Transport. Oh. Congrats. So, yun lang. Ayun, congratulations. So, ang next naman natin, kasi maya i-exit na din po kami. So, isa sa mga interviewin natin at itanong natin sa kanya paano siya nagsimula dito sa ating community, si Prof. Rosti. Prof, kumusta? Good morning. Ah. Ito, cute pa din. Paano ka na access dito sa MHI community? Sino Ayan. yung nag-assist sa'yo? Ayan, ang nag-assist pala sa akin, isang estudyante. Oo, in-assist niya ako. Sabi niya sa akin, meron daw silang marketer program. So, So, isa ka palang marketer. yeah. Alam mo guys, sa mga nasa EI na ngayon, mayroon kasi kami marketers program na kapag ka naka-7 account ka, kagaya ni Sir Rody, ang dami na akong marketer yun. Kapag naka-7 account ka, allowed ka na pwedeng kumuha ng marketer. Ano yung marketer? Yun yung magmamarket, kasama mo, hahataw sa negosyo mo. So, isa pala si Prof. Roslyn. Tapos, Ayun, yung sinimulan ko as a marketer program, yun, ang nag-sponsor sa akin ay isang OFW sa bansang Qatar. So ngayon, dahil may nag-i-sponsor sa akin, sinapagan ko yung negosyo kasi dahil gusto ko din makatulong sa kanya kasi nakakahiya naman na sinisponsoran niya ako tapos wala akong ginagawa. Ginawa ko yung negosyo, nag-show up naman. So, ayun, tuloy-tuloy. Ang dami ding nangyayari. Okay. Ayun, kahit tuloy-tuloy pa ano rin. yung mga na-experience mo dito? Ayan, may experience ko ay yung enjoy. Yung, Nakapag-jet ski ka rin ba? yeah. Nakapag-yate? Yes. Yun doon tayo. Yung jet ski. Kasi, first time mo ba yun? Yes. Pero marunong ka magmotor. Oo. So, paano yung experience mo sa jet ski? Yung experience ko sa jet Jet ski. hindi na makalitos. Ayun, ang ganda. Hindi Yung- na makalitok. Si Roslyn kasi from Visayas. Mindanao siya, pero Visayas. Oo. Nung na-experience ko yun, yung akala ko na pagpunta doon sa yung parang nasa laot na, akala ko may pating doon. Akala ko kakainin na ako doon. Magpating. Oo. Sabi ko na sa yung nag-guide sa akin, babalik na ako doon sa gilid. Sa balik. Oo. Pabalik. Oo, babalik kasi natatakot na ako. Baka may pating doon sa ilalim eh. Shark. Oo, shark. Baka kakainin eh. Yun eh, may takot kasi. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, hanggang nai-enjoy. Na-conquer mo yung takot mo. Oo, Parang sa negosyo lang din natin. Sa una, matatakot ka, magluluda ka. oo. So, ganun din pala sa labas, hindi sa negosyo natin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. Naging okay. Maganda na siya paulit-ulitin gawin. Di ba? Paano natin connect sa negosyo? Sa una, di ba, natatakot ka, duda. Pero pag kumikita ka, uulit-ulitin mo na, parang ma-addict ka eh. Tama, so gusto mo nang hatawin yung negosyo. Oo. Oo. Okay. Pero nakapag ka na rin, international. Hindi Nakapag-travel. So, congrats kasi this year pupunta tayo doon. Yes. Excited na nga ako kasi yan din yung isa sa mga Next year pala, tapos patakain na pala yung buwan ngayon kasi December ngayon. So next year, magagala kami sa ibang Oo. Excited na din eh kasi dito din sa local nakapaggala na din tayo sa Ilocos, sa Subic. Dati na di ko pa alam kung Tagaytay. Oo, Tagaytay. Pangarap to ng mga empleyado makapunta dito sa Sa Aralpan Tagaytay. ko lang to nakikita. Sa Baguio, nakapunta ka? Baguio last year. Nakapunta ka rin. Oo, nakapunta na ako. May bangin doon ha? Oo. May tumalon doon. Ang ganda dun. Tas yun. Next natin, so congratulations sa dalawa. So next naman natin na interview isa sa mga top leaders ng MHI. So Prof, ito, sino yung nag-assist sa'yo dito sa MHI community? Bakit ka napasama dito? Ando yung camera. Yan. Yes, so paano ako nasa dito? Nasa palengke ako before. Tapos may 18 years old na nag-approach sa akin, hindi ko kilala. Sabi sa akin, Kuya, gusto mo ba ng another source of income pag yan sa ginagawa mo na hindi makakasagabal sa ginagawa mo, sabi sa akin. Sabi ko, paano ba yan? Hindi maapektuhan yung ginagawa mo habang Yes po. ginagawa mo yung... Yung
Negosyo na to. ko yung trabaho ko sa palengke. Oo. Sabi ko, sige. Kaya lang, pumasok sa isip ko, nakikita ko kasi sa mga balita na baka scam to. Ito yung nababalitaan ko na scam. First time ko talaga maka-encounter ng ganon. Oo. Ang tanong ko sa kanya, may office ba kayo? Oo. Biglang nanginig yung mata niya. Sabi niya, meron po. I-assist kita doon sa office. Ako nang bahala ng pamasahe mo. Sabi ko, antayin mo yung break time ko. May 1 hours ako na break time sa palengke. Pagdating ng alas 12, break time ko na yon Mm. to 1 o'clock. Sabi niya, sige, inantay niya ako. Nakita ko yung office. Sabi ko, totoo nga. Tapos nilatagan sa akin yung sistema ng negosyo. Sabi ko, wow, ang ganda. Totoo ba talaga to? Sabi niya, totoo to. Kaya lang, may gagawin ka rito. Hindi ito yung baka inakala mo na quick o easy money Mm. o quick scheme na nag-join ka lang tapos yayaman ka na. Hindi ho ito. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Sabi, may sistema po, yung MHI community, yung may system, susundan mo lang. Kahit wala kang pinag-aralan. Sabi ko, ano lang kasi ako, second year high school. Mm. Parehas pala tayo, Prof. Second year high school. Opo. Ha? Hindi na Ilang taon mo nakuha yung second year high school na yun? Naka2 taon na ako sa second. Pangatlo ko, sabi ko, ayoko na, break na Sa tayo. first, sa first year high school, Isang nakailan ka? beses. Talo kita. Second year ako, nakadalawa. 2 beses ako sa first year. 2 beses ako sa second year. Wala, parang graduate din ako sa high school eh. 4 years din. Sa'yo, 3 years. 3 years. Ah, Hindi ko na tinapos. Bakit? Bakit? Parang sabi ko, break na tayo ma'am, gusto ko na magtrabaho. Kasi Okay. yung mga kapatid ko, nakikita ko, gaganda ng pag umuwi, daming pera. Sa Manila. O sa Manila, sabi ko, pa, Manila na ako. Sabi, tapusin mo pag-aral mo. Sabi ko, hindi, Manila na ako. Tigas ng ulo ko eh. Oo. Pagdating ko sa Maynila, wala akong diploma. Hindi ako makapasok sa mga pabrika, sa mga bumagsak ako sa palengke. Kinikita mo, maling community yung napuntahan ko. Yung mga barkada ko, inom, bisyo, wala din napupuntahan. Okay, 3,000 ka pala doon isang araw. Oo, kahit na hindi ko napansin yun na ganun pala kinikita ko, kaso nga lang, nawawalda siya. Yung kasalamuha mo. Kasi sa negosyo kasi natin, pipiliin mo kasi yung sinasamahan mo. Tama po. Kunyari, nandito ka na ngayon, tapos yung friend mo, manginginom, Mm. mga walang kwenta, puro marites. Siyempre, kung mayroon kang kaibigan na 5 na gano'n, puro marites, walang kwenta ang pinag-uusapan, pang-anim ka doon, Tama. madadamay ka. Yun nangyari sa kanya. Kahit kumikita siya ng 3,000 a day, naubos Nawawala. pa rin. Kasi bakit? Yung sinasamahan niya, doon ang tatapon. Maling tao. Maling Ngayon, community. Ngayon, pag nandito ka, samahan mo yung mga maayos na tao na ang pinag-uusapan, puro pangarap. Tama. Kaya, congratulations sa'yo. Kaya may purpose nga siguro kasi nung nagpe-pray nga ako na sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity. Sabi ko, nung nakita ko yung anghel ng buhay ko, yung nag-assist sa akin, sabi ko, ito na yun. Kaya nung nakita ko yung negosyo, sabi ko, na nandun kami sa office, sabi ko, sige, umpisan ko. Kaso, ang tanong sa akin, may pera ka ba? Sabi ko, wala. Walang ipon. Walang ipon eh. Sabi niya, kung wala kang ipon, hindi ka ba natatakot sa sitwasyon mo ngayon? Dito ako na-awake ng lalo. Bakit? Sabi ko, bakit? Kasi kung ilang taon ka na nagtrabaho, 8 years ako nagtrabaho, pero ngayon wala kang ipon, sabi sa akin. 8 years ka, pero wala kang ipon, sabi ko wala. Hindi ka ba natatakot? After 8 years mo kung anong ginagawa mo ngayon, yun pa rin ang resulta mo? Napaisip ako, sabi ko, kung ano. Kasi wala akong ginawang bago. Yung kinikita ko, naubos lamang. Tapos, ang nangyari, sabi niya, ngayon, kung gusto mong mabago yung sitwasyon mo ngayon, kailangan na gawin kang bago. Willing ka ba nagawa ng paraan para magbago yung sitwasyon mo? Sabi ko, sige. Ang binigyan niya ako ng bus. Ano yung bus? Una, magbenta ka. Benta mo. Yung B. Oo, B. Ang ginawa ko, may cellphone kasi ako na bagong bili. Bus. Binenta ko yun. Bus yung mga bagsakan Oo, dati. oo. Yung bus, ibig sabihin ng bus, BUS. CUS. Yung B, binta. Benta. Binenta ko yung cellphone ko para ako. Kasi Maka- sabi ko, pangsali. negosyo kasi itong ko eh. Oo. Negosyo pupuntahan ko eh. Tapos, kulang pa. Gawin mo naman, utang. Yung dalawa na yun ang ginamit ko. Oo. Doon nantahan ko yung boss ko. Sabi ko, boss, balihin ko na yung ganitong ko. Tanging ko yan. Oo, tangin ko na. Para sabi, saan ba dadalhin yan? Ngayon ka lang nagutang ng ganyan.
Sabi ko, importante, emergency lang. Mm. Hindi ko sinabi na magnegosyo ako eh. Baka palayasin ako. Ah. Ayun, sabi ko, sige. Ayaw nila ng ganun eh. Ayaw nila ng gano'n kasi mawalan sila ng masipag na trabahador. Tama. So, kasi ako, pinakamasipag ako sa trabaho kasi gusto ko yumaman eh. Gusto kong masinso. Yun nga lang, nasa maling environment ako, maling barkada. Kaya kahit malaki kinikita ko, nawawaldas lang. Oo. So yun, naka-join ako. Nakapag-start ako. Ang sabi sa akin, anong next ko na gagawin? Pinakita yun sa akin yung sistema ng MHI Community. Susundan mo lang, una mag-training ka. Mm. Tapos, susundin mo lang yung mga sinasabi sa'yo ng mga coach dito. Mm. Tapos yung sistema, naka-step by step na, kahit no read no write ka, susundan mo, Madali lang kopyahin. Sabi ko, sige. Yun. Tapos, Prof, anong mga achievements? Ayun, to cut the long story short, ginawa ko yung negosyo. And then, ito yung nakakagulat kasi, anong na ginagawa ko yung negosyo, dito ko na-experience yung mga hindi ko na-experience before. Sa empleyado. Oo. Kasi dati hindi ako nakakapag-outing. Oo. Hindi ako nakapag-gala. Dito, nung sineryoso ko, binigyan ko ng oras, trinabaho, ang binigay naman pa sa akin, wala akong passport before. Sabi sa akin ng mentor ko, Ricky, kumuha ka na ng passport. Mm. Wala sa pangarap ko na makapag-abroad. Makapag-travel sa abroad. Makapag-travel abroad. Sabi ko, sige. Basta sabi nga, sumunod ka lang eh. Di kumuha ako. Pikit mata, kumuha ako eh. Sabi ko, saan ko naman gagamitin to? Tama? Ayun, after ko makakuha, after 3 months, sabi Ricky, punta tayo ng Malaysia. Babakasyon tayo. Lupit. Grabe, excited ako. Pagdating sa airport, alam mo yung 5-star hotel, may swimming pool, natanaw mo yung Twin Tower. Alam ko. grabe. Marina, ano ba yan? Regalia. Regalia. Regalia, sabi. Sabi ko, Binuntahan din natin. buti na lang talaga. Buti na lang sinubukan ko itong opportunity na to. Kasi kung hindi ko mararanasan ganitong kasarap ng buhay. Tama eh. Doon, sabi ko, masiseryosohin ko pa ang negosyo kasi gusto ko pa mag-travel. Tapos after nun, gala kami. Pumunta pa kami doon sa Petronas. Oo. Sa Yung Twin Tower, nagpaano kami Twin doon. Tower. Oo. Tapos doon malaking Buddha. Oo. Sa Bato Cave. Bato Cave. Sabi ko, ito pala yung buhay. Negosyo. Ang daming kalapate doon. Oo, ang dami. Mababa lang ang lipat. Oo. Grabe, ganda. So, first time ko yung experience yun dahil sa ganitong negosyo dito sa MHI Community System. And then, sineryoso ko, ginawa negosyo. Second, travel naman, nakapagpungpong. Grabe, ang bilis na kasi may tatak na yung passport, hindi ka na. Wala na. Ang Wala tanong nang ka lang kaba. sa akin, ilang araw ka doon? Tapos na, pass ka na. May pera ka pa. Marami. Mag-open ka na pera doon. Tapos, nasa Hong Kong na kami. Grabe, ang lamig. Doon ko naman na-experience yung... Ito pala yung na-experience na pinaka-take out ko doon sa mga iba-ibang bansa na puntahan ko. Kasi kung anong paniniwala mo dito, pagdating doon, may iba. Depende pala yung totoo, realidad sa napupuntahan mo. Yung nakikita mo lang sa Facebook. Iba yung talagang nandun ka mismo. Kasi nung dati nung sa palengke lang ako, ang buhay ko, parang ito na lang ba ang buhay ko dati? Bahay, palengke. Palengke, matutulog sa umaga. Kasi pag di ako matulog, hindi ako Madaling trabaho. araw ang trabaho Oo. niyan. So, after ng work ko, matutulog na talaga ako. After ng trabaho, ng tulog, trabaho. Kakatay ng baboy. Kakatay ng baboy. So, dito, na-experience ko yung sabi ko, pala kasarap. Nung nag-Hong Kong kami, nalibot namin yung, Ocean Park, yung Disneyland, Big Buddha. Big Buddha. Tapos nag-Macau pa kami. Grabe, sa Macau, grabe, nandun yung magagandang casino hotel. Para ka talagang, sabi ko, yung na-experience ng mga mayayaman, na-experience na namin ito. Dahil sa napakagandang negosyo na to. Tapos hindi lang yon. Dito sa mga nakapag-travel na ng Puerto Galera, Boracay, Sa Pilipinas naman. Baguio, next naman, Palawan, Coron, di ba? Yan yung mga natin. So ngayon, nandito rin tayo sa mansion ng ating mentor Saro sa Hazel Mansion House, vacation house to. Sobrang ganda Sa Tagaytay. Di ba? So, ayan yung mga experience. At syempre doon, hindi
hindi ikaw na-experience na, ibig sabihin dito, ma-experience mo kumita ng 50,000 a month, 60 to 100,000 a month. So yun yung nakaka-amaze dito. Kasi una, ikaw nang may hawak ng oras mo, ikaw may control ng Kung magkano gusto mong kitain. yes po. Hindi kagaya sa trabaho ko dati na palong-palo na ako. Dito nga, na-experience ko rin nakapag Subic. Kay Ate Jitski. Nakapag-yate, nakapag-jet ski. Normal na, alam mo guys, ang Yate Jitski sa ating community, normal yan. So next year, mag-Yate Jitski naman kami. So mas maganda kung makakasama ka talaga. Seryoso, kahit OFW ho, pinapasama ho namin. Tapos ngayon, siyempre, excited sa mga bago na namang pupuntahan na bansa na this coming years, di ba? Ito, kasama natin itong community. So yun Okay. lang, I Malupit. know na ikaw na rin yung makaka-experience ng na-experience namin. Na-experience namin. Okay, congratulations. Pro, ito na lang, last na interviewin natin. Kasi nandito na yung ano pala ni Prof. Saro, yung nagmamanage dito. So, si Prof. Freddy Spark. Yes, hello, good morning. Ayan. Ano po yung question? Sino nag-assist sa'yo? Ayun. So, yun. Before ako napunta sa MHI, ang nag-assist sa akin dito is isang ka-work ko. Yan. So, sa isang electronics company. So, doon ako nag-start. So, siya yung nag-assist sa akin. Diba? So, kaya very grateful. Yan. Kung nasaan ka man, dyan ka na lang. So, thank you so much sa iyo. So, yun yung naging breakthrough ko dito. Tapos, sa ganda kasi ng sistema. So, imagine, diba, at the age of, hindi ka pa inabot ng 60 pero retired ka na. And syempre, yung mga naging result. So, very grateful kasi isa na tayo sa naging millionaire circle. Ibig sabihin, kumita ka na ng milyon. Ayan, so maraming mga nabili na din. Like, may motor na din, tapos may sakyan. Yan, so abangan nyo yung pangalawa. May first, may second car yan. So yun, mga travel, yan halos normal naman kasi nandito yung mga travel. Sa negosyo natin. Local, international, sa local, kahit anong alam mo na pwedeng puntahan, name it, yan, napuntahan na natin yan. Alright, so normal na dati sa libro mo lang makikita, mapapanood, sa TV lang, pero ngayon napupuntahan mo na. So yun yung mga experiences na ang sarap sa pakiramdam kasi yung pangarap mo dati natutupad mo because of MHI community. So, masarap sa pakiramdam, kaya alam ko ikaw na nanonood, kung gusto mo din ng breakthrough, lalo pag ikaw ay sawang-sawa na pagod na sa kung ano yung ginagawa mo ngayon, bigyan mo yung time yung sarili mo na tingnan yung MHI system. Ano ba itong MHI system na to? Nang lalo ngayon naka-AI na tayo. Grabe ang result na makikita mo and mapuproduce talaga ng mga katulad mo. Kung nandito ka sa Pilipinas, empleyado ka man, kung nasa abroad ka OFW, grabe yung ipoproduce ng MHI community, ng MHI system natin sa mga tao na successful. Alright, so yun lamang po yung akin. Thank you so much, Master CEO. Yan, congratulations sa inyong lahat. Na-inspire ba kayo? Kung napakinggan mo tong video na to, bigyan kita ng tips. Gusto mo bang kumita sa Reels, sa TikTok, sa Facebook? O ikay matagal ka na nag-scroll? Tama? Nanonood lang ng mga walang kwentang videos na hindi naman kumikita. Gusto mong kumita? Ang gawin mo, mag-comment ka ng how at i-share mo tong video na to kasi ituturo namin sa'yo at pumasok ka sa Zoom para kumita ka sa TikTok, sa Reels, at sa Facebook mo. Okay?